Yan, salamat kapatid. Okay, so let's review for a moment and tingnan natin kung hanggang saan naabot yung ating lesson dahil we already consume almost half of our time. Okay, the dissolved churches in the book of Revelation, that is the topic. No? So there are 7 churches in the book of Revelation. Can you name one, Brother Ira? Wala pa talaga si Church Brother Ira. Ephesus po. Okay, another one. Can you give Ephesus po. another? Pastor Church, Gary, can you give another one of those 7 churches? Smyrna, Pastor. Smyrna, very good. Sister Marianne, nandiyan ka na ba? Or are you traveling? Wala pa, no? Corinthians Church po. Yeah, tama. Church naman ng Corinth, pero dun sa Revelation, yung ating hinahanap, no? Yung 7 churches na dinisolve ng Panginoon. Okay. Sige. That is in Revelation starting in chapter 2, no? Sister Lizelle, may naalala ka na ba? Meron po, Pastor. Sige. Book of yung Sardis. Church of Sardis. Church of Sardis ang ibig sabihin ni Sister Lizelle. Okay, thank you. Church of Oo. Pastor? Thyatira. Thyatira, very good, very good. Okay, who can name the other 3? Wala na. Okay, so let's move. Tingnan natin kung may matatandaan pa tayo dun sa lesson natin last time. So, pinag-aralan natin to hanggang doon sa commendation. Now, we will go to the concern of God. Bakit niya sinulatan tong 7 churches? Now, of all the ministries na nakita ng Panginoon doon sa Church of Ephesus, no? Kinumend niya yung church dahil grabe yung church, no? Yung kanilang hard work, yung kanilang perseverance, intolerance ng wickedness doon sa church, tsaka yung paano sila nagdi-defend doon sa false prophets. Talagang magagaling sila. Hindi sila lilin lang sabi dito ng mga maling katuruan. But pero meron pa ring reklamo yung Panginoon sa kanila which is ina-address niya na very important para sa kanya, no? At sabi ng Panginoon, but I have this against you. I have this against you. Okay? So let's look at now anong ibig sabihin ng Panginoon dito. So it is implied, no? And we can learn from this letter of the Lord Jesus Christ himself to the churches in the book of Revelation. No? Despite all your effort, no, your perseverance, our hard work, ang mas mahalaga pa rin sa Panginoon ay yung pagmamahal sa Kanya. Yan. So, sana maintindihan natin to, no? But I have this against you. So, what can we learn from this verse in verse 4, Revelation chapter 2, verse 4? Anybody can share?
Revelation chapter 2, verse 4. What can we learn from this verse? Yan. Ako, Pastor. Oo. Ayan. So, yung lesson na matutunan natin dito sa Church of Ephesus sa kanilang layo sa unang pag-ibig sa ating Panginoon ay yung paglilingkod na ano talaga, andun yung pagmamahal, may kasamang pagmamahal sa ating Panginoon. At once na mawala yon, ano man yung paglilingkod natin, malaki man yan na mga gawain, ay mawawalan lang ng ano no ng value ng halaga. So kaya ang ano sa ako personally ang sinasabi ko sa sarili ko, nais ko bang yung mawala ng value yung ano ko, ang mga ginawa ko. So kaya yun know, yung love dapat ay talagang manatili sa Panginoon sa paglilingkod sa Kanya. Habang magawa, naglilingkod, andun dapat yung pag-ibig. Otherwise, talagang nakakalungkot yun na yung marami kang ginawa pero yung pala hindi acceptable sa Panginoon dahil nakita niya na walang doon, walang pag-ibig. Okay, very good. Salamat, Pastor Gary. Now, naalala niyo pa ba kung saan matatagpuan sa New Testament yung verse na nagsasabing, love the Lord your God with all your heart? Ayan, sino kaya ang makakaalala nun? Saan ba sa New Mark Testament yon? Mark 10:31, Pastor. Ay, Mark 10:30. Okay, pakibasa kung totoo yung sinasabi mo. Sige, Tama ba? sige, basahin natin. Ito mo, hindi ka nga sigurado. Sige, Hindi basahin pala. natin. Basahin natin. Wait lang po. Mali pala, Pastor. Ano Mali. nga yun? Mali. O sige, Mark basa. 2 Mark 2 ata yun. Ba, ewan ko sa'yo. Ayun, Pastor, Mark 12, verse 30. Okay, sige, basahin natin. Baka parehas yung Bible natin. And you shall love the Lord, our God, and you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. This is the first commandment. Okay. Now, actually, that is not just the first commandment, but that is the greatest commandment. Ano? Okay? Now, if that is the greatest commandment, what is the greatest sin? The contrast, Pastor, na hindi mo mahalin ang Panginoon ng buo. Exactly. Okay, so not to love God above all else is the greatest sin. Because the greatest commandment is to love God above all things. Okay, kaya yun yung naging problema ng Church of Ephesus. Grabe yung church na to. Siguro, marirealize niyo if we will compare our church dito sa Church of Ephesus in terms of ministry, no, in terms of involvement, in terms of orthodoxy or faithfulness to the doctrine of God, the teaching. Nasaan kaya, paano kaya natin may compare yung ating church? But look at this, no? But sa kabila ng lahat, sabi na, but I have this against you. Ang laking kung ano niyan eh. Despite their zeal for sound doctrine, despite their zeal to do good works, the church in Ephesus, no, nakalimutan yung kanilang first love. Pag sinabing love for God, it is your passionate devotion to Christ. This is your passionate devotion to Christ. Kaya maganda, may warning sa atin. Ano?
Kulang na nga yung ginagawa natin para sa Panginoon. Tapos hindi pa natin siya mahal, hindi pa nararamdaman ng Panginoon ang pagmamahal. Maybe this is the major factor, I should say, na why we are not growing in the Lord. Why our church is still lacking in zeal, and marami tayong kakulangan sa simbahan. Okay? Sabi nga ng isang author na nabasa ko, kapag pinag-uusapan daw ang problema sa church, do not look dun sa kakulangan ng iba. First, you have to look at yourself. Because it is not the matter of how skillful you are. It is not a matter of how many ministries you're involved in. It is not a matter of how much you give for the Lord's ministry. But it is a matter of the heart. How much do you love the Lord your God who puts you in that ministry? All these people were elected by God at diyan sila nilagay ng Panginoon sa local church of Ephesus. And they were trained, mga matured Christian to eh. Kaya ito yung danger, ano? This is the danger of loveless orthodoxy. Pwedeng paki-roll yung ating slide. That is the danger of loveless orthodoxy. Okay? That says it is possible to do the right things but lose the heart behind this. Okay? Paki-forward na, tapos na po tayo dyan sa slide. That is the danger of loveless orthodoxy. Okay? Despite their zeal for sound doctrine and good works, the church in Ephesus is rebuked for abandoning their first love. Forward pa tayo are you following sa ating lesson? Okay? Now, so it is possible to do, isa pa kapatid. It is possible to do the right things but lose the heart behind them. Okay? Hindi lang kasi yung doctrine yung mahalaga sa Panginoon na natututo ka ng tamang doctrine, na involve ka sa tamang ministry. Of course, right doctrine will lead you to the right ministry. Okay? But most of all, no, ang mahalaga sa Panginoon is your heartfelt love that motivates your action. Now, we are all familiar with the expression of love, no? Kasi lahat naman tayo marunong magmahal. Okay. So, can you give an example of an expression of love? O paano mo ine-express yung ano ba yung ginagawa mo para iparamdam sa minamahal mo na mahal mo siya? Okay. Ate Lisel, sige, baka may ano ba yung normally yung ginagawa mo para iparamdam doon sa isang tao na ginagawa ko to kasi mahal kita? Ano po, Pastor, ginagawa mo yung best mo para sa kanya kasi mahal mo Okay, siya. very good. Best mo, no? Ang lawak no pag sinabing best mo. Ang dami nang napapaloob doon, ano? Hindi ka madaling sumuko, or else hindi naman best yun pag madali kang sumuko. Hindi ka madaling magsawa, no? Hindi ka binibigay mo yung lahat-lahat para sa mahal mo. Okay, who else? Merong idea na expression of our love and devotion. Sino ba yung mga dumating na dyan? 8:30 na, siyam pa lang tayo, no? Okay, sige. Sino pa yung may nakakaintindi na expression of love? Dyan tayo sa FBCF.
somebody from FBCF. What is an expression of love na mapaparamdam mo talaga na nagmamahal ka? Okay, somebody from Dasmariñas? Hello po, Pastor. Hello, good morning. For me po, I think a Christian can express their love po kay God by ano po, heartfelt worship po. Dapat sa paggawa po natin ng ministry, hindi po focus yung sarili natin dun sa paggawa po mismo, but dun po sa puso natin kung ano po yung nilalaman po nun habang ginagawa po natin yun. Whether we pray, we do ministries, or sa pakikinig po ng mga mensahe niya, dapat po ang nananatili po sa puso't isipan po natin yung intention po natin na sambahin at magbigay papuri po sa Diyos. Okay, I mean, tama yun, no? Very good. But yung expression, paano mo ina-express yun? Ina-express ko po yun by, of course po, praying kay God na ano po, magkakaroon po kami ng Okay, personal by praying. conversation. Yes po, Okay. na magbibigay True. papuri po ako sa Kanya. And Okay. pinapakita ko rin po yun sa kapwa ko by doing the right thing po, na dapat sumasalamin po si Jesus Christ sa buhay ko po araw-araw. Okay, very good, very good. Sige, sino pa? Brother Ira. Para dyan muna tayo sa Dasma. How do I express the love of sa pagmamahal sa Panginoon po ba? Yung ikaw, yung pagmamahal mo sa Panginoon. Kasi yung importante. Kasi you're involved in many ministries, right? But like the Ephesus believers, ang gagaling nga nila actually. Isipin mo, Panginoon na yung pumupuri sa kanila. Sobrang galing nila sa ministry. Sobrang pagtsatsaga nila. Sobrang effort na binibigyan nila sa ministry. But there is one thing that God has against them. They're doing everything, pero hindi niya nararamdaman na minamahal siya ng mga believers in Ephesus. So, Okay, how about you? What is your idea? Paano mo ginagawa yung ministry na napaparamdam mo sa Panginoon na mahal mo siya? by Or else, spending mababaliwala din eh. Aba. So, by Spending spending time. time ng quality sa Panginoon, this is important kasi Spending quality time, okay. di lang by prayer, but also to listening to His Word. Di lang siya binabasa mo, but to always to listen and to obey His Word. Kasi gano'n yung mahalaga sa lahat-lahat. Okay, very good, very good. But ganoon din yung Ephesian Church believers eh. Ganoon din sila. Tamo, solid nga yung doctrine nila eh. Hindi makapasok yung mga false prophets. Talaga nakikinig sila, nag-aaral sila. Pero hindi pa rin nila mahal yung Panginoon. Nagpe-pray? Malamang nagpe-pray sila. Kasi Nagpe-pray doctrinally ano sila eh. But yung puso nila is wala sa Panginoon. Ang pinaka wala naman yung puso eh. Yung pinaka yung puso dapat nakapokus sa Panginoon pa rin in everything. Kasi that matters and all eh. Even though we serve, we do everything everything na akala natin para sa Panginoon, but we lack of essence na bigyan ng oras ang Panginoon. Dahil yung pinakamahalaga. Okay. The rest will So, be follow na lang yun eh. Okay, tama. Very good. Salamat, Brother Ryan. Pero what will you advise to our brothers and sisters in the Lord? Para magawa natin yung ministry na minamahal natin yung Panginoon. What would you advise to them? Nakikita ko kasi dyan is
Hindi ko siya masabi maayos. Ano? Susunod dyan, 3 Brad, tapos 4. Joke lang. Ah, ano po, What will be your honest advice to all our brethren in the Lord who are listening right now? Kasi tama lahat yung sinabi mo, kapatid. It is the matter of the heart. No? to cling on, to remain on Him, at wag kang lalayo sa Kanya. At even though marami tayong ginagawa sa Panginoon, mong makalimutan yung pinaka-essence to always to express yung nararamdaman mo sa Kanya. Kung nanghihina ka, then sabihin mo sa Panginoon, and wag tayo maging hypocrites na sabihin natin okay tayo. But to always tell to God kung ano nararamdaman natin and spend time with Him. Okay. Paipag-usap sa Kanya. Okay. And to listen to Salamat. His word. Oh. Kasi, Sino pa ba yung nandyan sa Dasma? Sino pa ba yung nandyan sa Ate Fe Dasma? po. Ate Fe, how about you, Ate Fe? What would you advise to our fellow Christian, fellow workers of the Lord? Good morning po, Pastor. Since pinag-aaralan natin yung naghahanap ang Panginoon ng pagmamahal more than our services. No? Yan sabi niya nga doon sa Old Testament. Hindi ko kailangan ng offering eh. Mas gusto ko yung worship ninyo, yung puso ninyo eh. What will you advise to sa ating mga kapatiran ngayon? Ano po, Pastor? Dapat po i-build po natin yung good relationship sa Panginoon po, Pastor. Okay. Have to build our relation to the Lord, and we do the right things para sa Panginoon kahit walang nakatingin. Wow, okay. Very good. Salamat, Ate Fe. Meron pa ba sa atin? Pastor, pwede Meron po pa ba ako. sa atin, Agus? Go. Para sa akin po, Pastor, yung siyasatin po natin yung ating mga sarili kung ito po bang ginagawa natin is nakakalugod ito sa Panginoon. Kasi pwede po nating madaya yung sarili natin na ang yung sumusunod lang tayo dahil yun yung ginagawa natin. Pero even though wala naman po pala doon sa puso natin yung ginagawa natin. Kaya kailangan po bawat ginagawa natin, siyasatin po natin na ito po ba ay nakakalugod ito sa Panginoon. Okay. No, tama. Ganda, no? Siyasatin muna natin yung puso natin. Kung ano ba dahilan bakit ginagawa ko to? Okay? No? Sige, sino pa? Magaganda ng advices na naririnig natin. No? Nakaka-bless. Okay, one more. One more sa ating mga kapatiran na nandito ngayon. Kasi sabi ng pinag-aaralan natin, yung lesson na makikita natin in verse 4, it is possible to do the right things but lose the heart behind them. Tama naman yung ginagawa natin. Nagsisimba tayo tuwing linggo. Nagsa-Sunday school tayo. First thing in the morning, yun ang desire ng heart natin. Nagsisimba tayo every Sunday. Okay? But the warning is, huwag nating aalisin yung heart natin sa lahat ng ginagawa natin. Kaya sabi ng Panginoon, do things for the glory of God. No? Do everything for the glory of God. Oo nga, no? Okay, sige. Sino pa ba yung mga nandyan? Tikon, sino ba yung mga kasama natin ngayon dyan? Huwag muna natin tanggalin yung ating Yan, may nagbukas ng microphone. Pwedeng pakishare yung ating screen. Pwedeng pakishare yung screen? Sige. Go ahead. Para sa akin kasi is minsan yun bang kapag lang tayo, kapag may ginagawa tayong kalokohan o kaya mga something na mali, masasabi talaga natin sa sarili natin na mahal ko pa ba ang Panginoon? Kaya bakit ganito bakit nakakagawa pa rin ako ng kalokohan at di mo rin maiwasan talaga na hingi talaga ng patawad sa Panginoon dahil nga dahil alam mo sa sarili mo na
may ano ka talaga, may nagawa ka talagang hindi mo gusto talaga. Kaya sabihin mo, yan amin mo sa Panginoon na, Lord, masyado akong pikon, masyado akong, ano ba yun, wala talaga sa ako sa ayos dahil sa mga kalokohan ko. Kaya siguro masasabi mong mahal mo ang Panginoon kapag yung bang abide ka talaga sa Kanya na, Lord, tulungan niyo ako dahil kung sa sarili ko lang to, hindi ko to kaya. Yun ang nagiging opinion ko na sa bawat pagkakamali na nagawa ko o kalokohan, talagang di ko maiwasan talaga na masambit sa Panginoon na, Lord, tulungan niyo ako dahil hindi ko to kaya. Marami akong weaknesses. Yun, inaamin ko talaga yung mga weaknesses ko. Kaya ako nahihingi talaga sa Panginoon na tulungan niya ako. Yun lang. Okay, so sabi naman ni Ate Kleng, hingi tayo ng tulong sa Panginoon para mahalin natin siya. No? Turuan tayo ng Panginoon na lalo pa natin siya mahalin. Well, that is a good point. Okay? Sino pa? Brother Rico, andito na pala. Good morning, Brother Rico. Yan. Good morning. Mm-mm. Sa akin naman, Pastor, no, base sa opinion ko, yung pagmamahal ng Panginoon kasi, kuwan siya ba? Universe, ibig sabihin, malaki siya walang makatapakan na pagmamahal sa kanya, no? Oo, no. Walang mismo tao nga, walang perfect na o mapantay sa, ibig sabihin, kuwan siya, maraming maraming aspeto, no, na ang pagmamahal ng tao sa Panginoon, hindi mo talaga siya ma-perfect na na kahit ikaw ay devoted ano ba yan, Christian, ma-perfect mo yung and commandments, still nandito pa rin yung ba ng Panginoon na iniwan mo pa rin ako. So yun ang sa aspeto ko, no? Kahit ako, seryoso ako dyan sa church, lahat ginagawa ko. Oo. Pero ang Panginoon kasi iba yung hinihingi niya yung ay na pag-ibig ng tao sa puso mo, which is hindi rin ng tao, hindi perfect, no, na pagmamahal sa kanya. Okay, so thank you, Brother Rico. So, in short, kailangan pa rin natin ng tulong ng Panginoon, ano? Okay. So, nawala yung ating screen. Nawala yung ating PowerPoint. Ayan. So let us guard. So, in application, this is what God is that. Ito na ba yung susunod na slide? Parang hindi pa ata ito, kapatid. Yan. So, mga kapatid, I know for sure that this is a message that is very striking, no? Which is very timely rin palagay ko sa lahat sa atin. Hindi lang sa iilan, kundi ito para lahat sa atin. Gaya ng mensahe ng Diyos doon sa 7 mga simbahan. Okay? Gaya ng nangyari doon sa Israelitas, doon sa Book of Judges. No? Ang ganda nung expression of love nila sa Panginoon during the time of Joshua. But after na namatay si Joshua, okay, yung Israelitas na naka-witness nung pagkilos ng Panginoon, paano sila pinotektahan ng Panginoon, paano ginawa ng Panginoon lahat para sa kanila. Tulad ng conquest doon sa Promised Land. In fact, out of 2 to 3 million people, doon sa batch na lumabas sa Egypt, 2 lang sila nakapasok na buhay doon sa doon sa Promised Land, no? At mga next generation na yung kasama nila Joshua doon. Nawala si Joshua, pinalitan to ng generation na hindi kilala yung Panginoon at kung ano yung ginawa ng Diyos sa buhay ng nation Israel. Okay?
Kaya itong generation na to, ito yung nawala na yung pag-ibig tsaka yung devotion sa Panginoon. They abandon the worship for Yahweh and they turn to the false god doon sa kanilang surrounding nations. Kaya nagkaroon ng worship of Baal, nagkaroon ng worship of Ashtoreth. Now they forsook the God who had delivered them from Egypt. Binaliwala na nila yung yung commandments at pinurso na nila yung idolatry at saka yung immoral practices. So, sa naging resulta ng kanilang spiritual adultery, nagalit yung Panginoon, no? Nagalit yung sumiklab yung galit ng Panginoon sa kanila. And He allowed their enemies to oppress them. And they suffered under the hands of foreign powers. Kaya iba-iba yung sumakop sa kanila, naging alipin sila ng maraming bansa. No? Now, kaya itong cycle ng rebellion na to, tsaka yung oppression. And yung partial repentance nila, ito yung nag-define sa history nila ngayon. Throughout sa period ng Judges. Kaya, makikita natin yung aral dito that yung pag nawala yung ating pagmamahal sa Panginoon, gaya ng mga Israelitas na minsan nilang minahal at sinunod yung Panginoon. They obeyed God faithfully under the leadership of Moses and Joshua. But over time, they lost that love and replaced it with idol. Lumayo yung kanilang puso sa Diyos. And they neglected the covenant relationship na in-establish ng Panginoon with their nation. Kaya dito nag-reflect yung warning ng Panginoon doon sa church ng Ephesus. Okay? Kung saan kinoment sila ng Panginoon for their works, but they were rebuked for losing their first love. Ang pinapakita rito, mga kapatid, ay yung danger of drifting away from love for God. And how it leads to spiritual decline and consequences. Gaya ng Israel na nawala yung kanilang pag-ibig sa Diyos, they face judgment. Ganon din tayo, mga kapatid. We are warned today to guard our hearts against growing cold in our devotion to Him. No? Bantayan natin yung puso natin, nanlalamig na ba yung pag-ibig ko sa Panginoon? No, doon sa prayer meeting, nagulat ako, no? Somebody na nag-testimony. I would like to praise God sa kanyang pag-timely na paggamit sa mga tao sa paligid ko dahil pa-backslide na sana ako when then all of the sudden I listened to the message of God. Kaya thankful talaga ako. Isipin mo, yun talaga yung tendency. Totoo po yun. Kuminsan, you're a backslider pero hindi mo alam. Dahil lang malamig na yung pag-ibig mo sa Panginoon. Doon sa isang simbahan, sabi nga niya diyan, dadaanan naman natin yung balang araw. Sabi niya, di nga po pwede na lamig-init or else isusuka ka ng Panginoon eh. Okay? It's either you are hot or you are cold. So, gaya ng warning sa atin ng Panginoon ngayon. No? Gaya ng pagmamahal ng Israel na wala doon sa tunay na Panginoon. They face judgment. Kaya, let us guard our hearts against growing cold in our devotion to Him. Okay, so doon tayo sa application, Brother Ira. So, in application, ating lesson ngayon. Hindi na tayo makakalayo kasi you're 30 minutes late. Grabe, no? So, guards against a mechanical duty-driven faith. Bantayan natin yung ating puso. No? Baka kasi yung paglilingkod natin, mechanical na lang.
Okay? Or duty-driven na lang. Duty-driven faith na lang kasi Christian ako, Baptist ako, kaya dapat pag linggo nagche-church ako. O dapat sumasali ako sa mga ministry sa church. Most of all, let us check. Ginagawa ba natin talaga to dahil mahal natin yung Panginoon? Kasi nakakatakot tong warning ng Panginoon sa atin eh. Ang alam natin na yung resulta nito ay judgment, no? May consequence pagka yung ministry natin is mechanical. Yung pagsiserve natin sa Panginoon is just mechanical and duty-driven faith. Pinoprotektahan na lang natin yung pangalan natin kasi baka may masabi sa atin yung tao. Linggo-linggo, hindi ako nag-church. Tagal-tagal ko lang Christian, wala akong ministry. No? Itong Church of Ephesus, lahat nasa kanila na. Committed sila sa ministry ng church. Doctrinally, matibay sila doctrinally. Ginagawa nila kung ano yung tama. But pwede pala natin gawin yung tama. Pero yung puso natin wala sa ating ginagawa. Okay, so ang ganda lang warning sa ating lahat. Okay, so we must continually stir up our love, mga kapatid. Kaya our love for Christ, napakahalaga, no? Stir up our love for Christ para masiguro natin that all our works flow from a deep personal relationship with Him. Okay, so meron na lang tayong 4 minutes. Would you like to share something that you learned this morning? Okay. So I hope by next Sunday, no, maaga tayong attend sa dahil that is actually an expression of love for God, no. Tilisel, ngayong umaga, ano ba yung paano nangusap ang ating Panginoon sa iyo gamit ang kanyang banal na salita? Ano po, Pastor, yung aking ano po, realization, Pastor, ay ano, yung para sa akin po, ano, gawin nating maging, ano, first love yung Panginoon. Kasi pag ang naging first love ng buhay natin ay yung Panginoon, ay yung kagalakan, tsaka yung pagmamahal, nandun na po yun. Pag yung unang inuna natin ng Panginoon, lahat ng bagay dito sa ano, maiintindihan at makakamta natin sa ano, sa mga so, ano po, Pastor? Ano? Sige, Sa kaya mo yan. Very good, very good. Ayan po kasi, Pastor, sa ano, doon sa nabasa ko sa Psalms 1 verse 1 pababa, is ano, yung sabi doon, napalad po ang tao na ano, na pinagbubulay-bulayan po yung kanyang aral araw at gabi. So kung gagawin ko po yun bilang ano, para sa aking sarili, tapos uunahin ko lahat yung ano ng Panginoon, at gagawin kong inspiration yung ano, yung pagiging first love sa Panginoon. So yung lahat ng bagay na nakapaloob doon, kaya kong gawin kasi andyan yung Panginoon na tutulong sa akin. Kung ano man Okay, yung very nakukulangan good. ko, Pastor, mapupunuan yun Mm. dahil ang Panginoon yung inuna ko. Yun lang po, Pastor. Okay. Praise the Lord. Salamat, Ate Lisel. Na-experience niyo na yung love ng Panginoon, ano? After your salvation, nagpatuloy pa rin yung pagmamahal. The greatest love is your salvation. That is the greatest expression of His love, that He saved you even if you do not deserve to be saved. Okay? But after that, hindi naman tumigil, mahalin ka ng Panginoon eh. Are you listening? Naririnig niyo pa ba ako? Baka ubos na yung data ko. Hello? Pa-confirm nga kung nagkakarinigan ba tayo. Kasi
Wala na akong nakikitang nakabukas ng camera eh. Naririnig niyo pa ba ako dyan? Okay, thank you, thank you. Hindi tumigil ang Panginoon ng pagpapadama ng pagmamahal sa atin. Okay? Kasi talagang yun yung nature niya. He is the God of love. Okay? Sabi nga ni Brother Ray, ang lawak ng pagmamahalan Diyos. Oo, hindi talaga masusukat yun. No? Nor depth, nor height. Nothing can separate us from that love. Okay? And God is not expecting also na perfect natin yung pagmamahal sa Kanya. But what He's expecting is we are giving our best to love Him. We're giving our best to love Him. Okay? So, tama, no? Humihingi tayo ng tulong sa Kanya para pag-alabin yung pagmamahal natin sa Kanya. Well, tawag doon yung appropriation of our faith and our gifts. Na kapag nanghihina na tayo, sasabihin na, Panginoon, yung pagmamahal mo na, Lord. Panginoon, yung patience mo na, Panginoon, kasi nandun na ako sa dulo ng aking patience. Yeah, kasi gusto mong ma-maintain na ine-exercise yun dahil ayaw mong mapahiya sa Panginoon. Gusto mong please yung Panginoon, kaya mo hinihingi yun. Okay? Pagka natitempt tayo na maging self-centered uli, sinasabi na hinihingi natin, Lord, your righteousness, O God, not mine. Your righteousness, O Lord. Kasi talagang may mga limitasyon tayo. And God always appreciated all our efforts. Hindi naman, yung Ephesus, hindi naman sa hindi niya na-appreciate yung kinument niya nga di ba? But, pero mas higit ang kanyang appreciation doon sa ginagawa mo yung ministry, nagsisikap ka, nagpapagal ka, at the same time, hindi mo nakakalimutan na ang lahat ng iyan ay bunga ng pagmamahal mo sa Panginoon. Yan. Okay? So mga kapatid, nawa sa pagpapatuloy natin ng paglilingkod sa Panginoon dahil yan ay bunga o resulta ng ating tunay na pagmamahal sa Panginoon. It is not just a mechanical duty-driven faith. Kundi ito'y ginagampanan natin dahil ito yung resulta. At makikita yan ng Panginoon, makikita yan ng mga kapatiran natin. Mahal mo yung Diyos talaga. Okay, so do you have any positive thoughts about our lesson this morning? Would you like to share it? Good morning, Pastor. Hi, good morning, Mami. Yeah. As a redeemed Christian, a child of God, when we knowingly disobey Him, our conscience bothers us and feel conflicted and condemned. Kailangan, pag nalalaman na natin na we are disobeying God, magkaroon tayo ng makonsensya tayo and mabother tayo na, nawawalan na pala ako sa Panginoon. At gaano man tayo ka-exhausted the whole day, the whole week, we will, dapat magkaroon tayo ng time and reading the Bible, tapos knowing Him, who He is, and be thankful sa lahat na ginagawa niya sa atin para maipakita at mapadama natin sa Diyos na minamahal natin siya. Kahit gaano ka kapagod the whole day, you have to give more time to the Lord. Okay. Salamat. Salamat po. Okay. Okay, makinig pa tayo. Meron pa tayong 3 minutes. Sister Teacher Ira, nandiyan ka na ba? Nakita ko na dito si Teacher Ira. Nandiyan ka na ba? Hello po, good morning. Okay, sige. Lesson learned. Ayun nga, siguro po,
in serving the Lord. Like, lagi siguro nating i-ask yung humble heart. Mhm. Kasi baka kasi yung ginagawa natin, out of pride na natin. Ay, kasi magaling ako. Ay, kasi ganito ako. Oo. Lagi nating i-remind yung sarili natin of our state before the Lord na privilege lang ito. So, dapat maging humble tayo and do service to the Lord with gratitude. Ganun po. Okay. Thank you very much. Well said. Okay, last. Yan, Sister Marian, andiyan ka na rin pala, no? Hello? Oh, wala. Oh, wala. Pero nandito siya. Brother Ira. Yes po, Pastor. Okay, lesson learned. Lesson learned po ay in everything ay mas iprioridad natin yung relasyon natin sa Panginoon sa lahat ng bagay. And to always express His love to Him by knowing Him, learning from Him, and follow Him sa kanyang pinag-uutos din. And that's how important in everything na patuloy natin pinapakita na hindi tayo nagpapapekto sa mga pangyayari but always to keep the flame of loving the Lord. Yun yung pinakamahalaga po sa lahat-lahat. Kasi the rest will follow. Okay. The effectivity sa pag-serve sa Panginoon at pag-glorify sa Panginoon, mangyayari yan pag matibay at pinaglaliman natin yung relasyon natin sa ating Panginoon. Okay. Well, ganda nun, ano? Praise the Lord. Thank you. Thank you, Brother Ira. So, I believe that's it for today, no? Wala na tayong oras. And remember, there is a judgment always, no? Sa pagtalikod sa pag-ibig sa Panginoon, there is always a judgment. So, hindi yun biro. In fact, yung Church of Ephesus, dinisolve ng Panginoon because of mechanical service, because of duty-driven faith service. Kaya wala na siya ngayon, hindi na siya nag-i-exist ngayon. So nakita natin yung reason, ano. Kapag nawala na yung pag-ibig, it could be that will be the beginning of our downfall, and eventually pwedeng maging possible cause na one day our church will no longer exist. Ginawa niya yun doon sa Ephesus para maging example ngayon sa panahon natin. Like the Israelites, yung susunod na generation sa inyo na nagtatapat ngayon, makikilala kaya nila yung Panginoon at magpapatuloy sila na mahalin ng Diyos at paglingkuran siya. So that is the very big challenge for all of us this morning. Looking back to the experience of the Israel nation, who love God more than anything else, but yung pumalit na generation, hindi na naipagpatuloy, no? So that is a big challenge sa atin. Natandaan natin, as we run our race today, there are runners also who are following. Kaya sana yung susunod na henerasyon ay magpapatuloy na magmamahal sa Panginoon, maglilingkod hanggang sa kanyang pagpabalik. Okay? So I hope to see you next Sunday may last part pa yung Church of Ephesus natin pag-aaralan, and we will begin at exactly 8 o'clock. So please come
earlier than 8 o'clock para wala tayong masayang na oras. As an expression of our love to the Lord, hindi natin siya pinaghihintay, of course, because He is King, He is Lord, sitting at His throne. So maraming salamat po. Tayo ay magwawakas sa panalangin. Brother Rico, will you please do the honor of closing this Sunday School in prayer? Tayo po'y manalangin. Dakila ng Panginoon, maraming salamat sa pagkataong ito na kami po'y nakapag-aral na naman sa iyong banal na salita. Maraming salamat, Lord, sa speaker namin ngayon. Ikaw ay nagbigay gabay sa amin sa araw-araw naming mga gawain, lalo na sa Sunday service ngayon. And maraming salamat muli sa mga biyaya, sa magandang araw ngayon, at sa safety na binigay mo po sa amin. Itong lahat ay aming pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, thank you, Brother Rico, and happy Sunday, everyone.